Million fans around the world, get ready to rumble! So kung nanonood kayo na tong podcast na to, no? Toxic tong podcast na to. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Hello, man. Kilala mo You don't do that to me. Dahil ako, binibigyan ko kayo ng pagkakataon sa buhay. Actually, no, isang araw ko lang din nalaman yung chismis na yun. Oh, yun. Hindi na kaya yung mga yan. One word na lang. One word. Pipino. Okay. Yun. So, yun. Welcome guys sa ang paborito kong podcast and dahil Valentine's Day ngayon. Okay, meron tayong guest. Okay? Meron tayong guest na magkukwento ng kanyang love life about long distance relationship. Pero bago tayo magsimula, meron tayo dito ang gwapong-gwapo si Louie. Ano bang nangyari ngayon? February 14, ano bang something na pop culture significant ang nangyari today, February 14? On this day, The Silence of the Lambs was officially released in the United States on February 14, 1991. Silence of the Lambs is a horror thriller film that follows Clarice Starling, an FBI trainee who is assigned to help capture a brutal serial killer known as the Buffalo Bill. To understand his behavior, she must interview Dr. Hannibal Lecter, a brilliant psychiatrist and a cannibalistic serial killer. Thank you, Louie. And yun nga pala si Louie. At ano yun hindi niya binasa yun. Kinabisado niya lang yun. Hindi niya binasa yun. Kinabisado niya. So anyway, thank you, Louie. Thank you, friend. We'll get in touch later. And yun na, dito tayo kay Carl. So before mag-start, Carl, so unfortunately wala ka ngayong earphones. Hindi mo narinig yung sinabi niya. Pero ang sinabi niya kasi is today, okay, know yung Silence of the Lambs. Napanood mo na ba yun? Silence of the Lambs. Yun nga, horror film siya. Okay. Horror film about yun nga, serial killer and stuff. And ang nakaka-amaze lang dun is nilabas siya February 14, Valentine's. Horror film. Nilabas dun ng Valentine's. So, siguro, ang tanong ko sa'yo is, ano mas maganda? Maganda panoorin? Kung magde-date kayo, no? Horror film o romantic film? Well, siguro for me. This is for me, siguro this for me only, I'll take the horror. Horror, bakit? Parang maiba lang, kumbaga, kasi it's already February 14, it's all about love. How about, ibahin natin yung Yung parang something, diba? Something lang, diba? Ganun lang. Pero, alam mo, maganda rin dyan kapag horror film yung yung palabas. Yung girlfriend mo, yung mga girlfriend nyo, no? Siyempre, pag natakot yan, yayakaping ganyan, no? Yayakaping ganyan. Kasi pag romantic film, kikiligin. Pero kapag manonood ka nga ng horror film, may action Di ba? Yayakaping ka, magugulat siya, no? So, yun nga. Kung ako din, mas maganda nga akong horror film. Kasi, kung yun nga, totoo yung sinabi mo, no? Parang typical na Typical. No? Yung mga romantic film during date niya sa Valentine's. So, yun. So, speaking nga dun sa sa girlfriend mo. First girlfriend mo to, di ba? Yeah. Tama? First girlfriend. Pero, saan ba ka nagkakilala, if you don't mind me asking? Friend of friend. Oh, friend. Kasi yung iba, mga ilang taon ka na simula nung naging kayo? 24? 24? 24? Parang, I'm not sure. actually, 24 lang ko, 24. parang sa ngayon, sa in today's age,
parang, di naman sa pag-aano, pero parang medyo late Medyo no? late, yeah. True naman. Pero, ang maganda niyan kasi, is, nagkita kayo na, nasa parang, medyo mature na kayo eh. Yeah. Alam mo yun, no? Kasi yung iba nun, parang nagkakaroon sila ng girlfriend, boyfriend. Tulad ko, nagkaroon ako ng girlfriend nung high school. Ano bang alam ko sa pagmamahal during high school, di ba? Obviously, I did some stupid shit nung high school ako and I did some stupid shit sa kanya, di ba? Di ba? So, and actually, kung iisipin mo, no, 24 years old, no, parang, tingin mo ba, good, mas better na naging kayo nung age na yan, 24, or you wish na mas nakilala mo siya earlier sa buhay mo? Well, tingin ko ang pros and cons dito. I would say the pros is nakapag-provide na ako. Siguro yun yung pinaka-pros na nakikita ko. Oo. Siguro and cons, yun nga, hindi ako makapag-date. So, hindi, wala akong pera. So, parang para sa akin kasi parang wala akong karapatan ng ligaw nan. Wala akong karapatan mag-girlfriend. Kasi wala akong pera that time. So, yun lang naman yung reason ko sa tingin ko nakikita ko. Pero, I think, regarding lang din sa pagkikita namin, I think that's the best time na rin. Oo, no? Ako kasi, yung asawa ko ngayon, na-meet ko nga siya ng mga nasa, hindi ko alam, 21, 22 years old ako. And yun nga, obviously, hanggang ngayon kami pa rin, may anak na rin kami. Parang yun nga, parang ang convenient nga talaga na magkaroon ka ng girlfriend around 20s na syempre meron ka na nga talagang pera, may pan-date ka na, 'di ba? Kasi totoo nga 'yan kasi dati nagkaroon ako ng girlfriend nung school days nga. Medyo mahirap talaga makapag-date, no? Kung manonood ka ng sine, magkano sine nung nung nakipag-date ka, magkano yung sine during that time? Maabot ng 300 to 400 eh. Alam mo magkano yung sine during our time nung high school ko high school ako, nasa lang nasa 150. Oh. High school ako nun. So, doble na pala. No? Actually, depende pa yun sa movie. Depende pa sa movie. Tama. Lalo na kung meron nga dati sa SM Manila. Yung mga inuulit na movie. No? 25 pesos lang, no? 25 pesos lang dati sa Manila, no? So, yun. Ganun dati. Ganun ako may pag-date dati. Mas, mas nakakatipid, mas maganda. Kasi ngayon, mas kapag may trabaho ka na, no? Siyempre, mas engrande. Mas better. Doon na lang tayo sa totoo, di ba? So, yun. Nagkakilala kayo. Friend of a friend. And, sino ang gumawa ng first move? Ikaw ba? Siya ba? Ako eh. Paano? Paano mangligaw ang isang Carl? Actually, parang wala kang ligaw na nangyari eh. Wala masyadong ligaw na nangyari. Mm-hmm. Kumbaga, after a month, after a week, kami na agad. Oo. Okay. Yeah, we just feel it na lang talaga. Ay, oo. May mga ganyan talaga. No, may mga ganyan talaga yun. No? Na parang may connection ka agad. Ikaw ba ito, tanongin kita? So obviously, the answer is yes dito. Pero para sa'yo, kasi yung ibang tao mas prefer yung mahabang ligawan, di ba? Pero yung ibang tao, like you guys, kung nandun na, di ba kung gusto nyo naman yung isa't isa, bakit nyo pa papatagalin? Ba't pa kayo dadaan sa parang proseso, sa usual na proseso, di ba? Pero if you can go back, mas prefer mo ba na sana nakapangligaw? Kasi first girlfriend mo siya, no? So technically, hindi ka talaga nakapangligaw on a girl na
Yung matagal talaga. Oo, matagal talaga, di ba? So, ano, tingin mo ba, sana nakapagligaw ka pa, na-experience mo sana, ganun. Hindi na siguro. Oh, no? Siguro okay na rin sa akin. Okay na yung ganun. Kasi, magkakakilala rin naman kayo eh. And if ever di kayo nag-work, ganun. Oo. Kumbaga parang pampahaba lang ng proseso. Totoo nga. That's for me. I agree din naman, no? Para sa akin, ano rin eh, yun nga, tama ka naman. Bakit mo papahabaan yung proseso, eh, no? Kasi, obviously, during way back, may mga pumupunta pa talaga sa ano yun eh, sa bahay-bahay, no? True. Sa bahay-bahay, papakilala mo, si ano nga pala, si Jari nga pala, Nahitay, gano'n, no? And, yun nga, back then, yun nga, parang strong yung opinion ng family mo sa magiging girlfriend mo, di ba? Magiging boyfriend mo. So, yun nga. Pero iba na rin nga talaga ngayon. Kasi parang, ngayon, parang mas may choice na no? Kung ano yung gusto mo, dapat yun. Di naman sila yung papakasalan ng babae eventually, no? So, yun. So, since so, paano yung, nagkaka-chat lang kayo, ganun? Since walang gumawa talaga technical na first move, sino ba? Ikaw ba nagsabi na, so tayo na. Mahal mo ako. Mahal mo ako. Mahal kita. Tayo na. Ganun ba? Ganun ba yung nangyari? Talaga? Ganun na nangyari. So, ikaw ba nagsabi ng ganun? O siya, ano ba? Mutual. Parang kami na lang din. Karamdaman na lang ng ganun. So, parang pakiramdaman talaga, no? Parang andun talaga yung chemical reaction na boom, no? Galing. First time lang ako nakita ng ganun. Kasi may mga kilala rin ako na naging sila kagad ng ganung kabilis. Kasi ito yung asawa ko ngayon. Mga isang buwan ko rin siya niligawan. Which is mabilis din especially sa standard ng dito sa Pilipinas, no? Mabilis din 'yun. Kasi yung iba na nanliligaw years. Yeah. 'Di ba? Years, mga isang taon ka na nanliligaw pero yun nga no. Galing lang. May mga kilala rin ako na siguro mga isang linggo rin niyang niligawan. Pero sa inyo, mahal mo ko. Mahal kita. Tayo na, 'di ba? Actually, mas prefer ko nga. Ang galing. Galing, no? Imagine mo, ano yung odds na, na makatagpo mo yung, ikaw ba first boyfriend niya? Hindi, no? Paano nangyari? Galing talaga, no? Tingin ko, yung sa itsura mo din, sa brace mo. Naka-brace ka na ba nun? Naka-brace na. Doon mo din. Doon mo yata dinali. Nadali sa brace. Mahilig, ano ba yung mga niya? Ano yung nagustuhan mo sa kanya? Yan. Ano yung nagustuhan mo sa kanya? Well, of course, yung face niya. Maganda talaga. Alam mo, doon ako nabubullshitan sa mga tao na sinasabi nila na nagustuhan ko siya. Una ko siyang best nagustuhan kasi sa ugali niya. Para sa akin, di totoo yun. Para sa akin, Kasi kung sasabihin nila, na love at first sight ako sa kanya kasi nagustuhan ko yung ugali niya, pero imposible, di ba? Kasi love at first sight nga. Yeah. At first sight. So, kahit na, syempre, obviously, yung tao may iba-iba naman talagang preferences, no? So, kung naganda ka sa kanya, nagandahan ka sa kanya, di ba? Parang, akin lang, parang ang hirap lang i-defend ng love at first na nagustuhan ko siya kasi dahil sa ugali niya, no? Especially, hindi pa nagkaka, hindi pa kayo kakilala. Hindi pa nagkakilala talaga, tapos sasabihin na, nagustuhan ko siya dahil sa ugali niya. What if kung di pa totoo yun, ang pakitang tao lang, di ba? May mga ganun no? So, actually may tanong ako dito na yung moment. So ano yung moment? Ano yung moment na kasi tanong ko sana so paano kanya sinagot. So ano yung moment na parang yun nga na officially
na naging kayo na talaga? Magkasama kami nun that day. And then nagsimba kami sa Baclaran that time. Sa Baclaran Church, And then yun. Na doon pala namin na-realize na mutual decision na talaga na why not tuloy na natin to. Sa ganito lang. Ang galing, no? Kasi, alam mo yun, uso yung dati yung sige, tayo lang pero walang label. Bakit hindi natin labelan? Oo. So, ayun. Decide na lang din kami na ba't di natin i-label to? Label. Yun nga, may mga iba rin kasi na na parang may friends with benefits lang. Parang, akin, may mga ganun. Siguro kung yun ang trip nyo, no? Yun yung trip nyo. Pero parang ang hirap lang kasi na syempre araw-araw kayo magkaka-date, di ba? Nag-holding hands kayo. Yung kinagawa nyo as a couple. Pero wala tayong label. Parang hirap lang no? Pero obviously, kung ano naman talaga, kung ano yung trip nila, yun yung trip nila. di ba? So, yun. Naging kayo na. Ano yung na-realize mo na, ganito pala siya nung naging kayo na? Ano yung mga bagay na mas na doon mo lang nalaman after naging kayo? Meron bang mga ganong like, stuff? What do you mean? Sorry. Na back then, na nag-chat-chat lang kayo, siguro lumalabas-labas kayo, pero hindi pa talaga kayo. Pero nung naging kayo na, ano yung, may mga bagay ka ba na nalaman more about sa girlfriend mo? O paano siya? Siya yung klase ng tao na what you see is what you get. Yeah. Well, I think sa ugali niya lang din na very selosa siya. Kasi galing siya sa sa may something na nangyari sa previous relationship niya. Okay. So, ayun, ayun yung mga bagay na kailangan ko tanggapin. In a way, na kailangan ko tanggapin na ganito nga. So, kailangan kong bigyan ng mahabang pasensya. Well, actually, no, when it comes dun nga, yung partner kasi, yung asawa ko rin kasi selosa rin yun. Pero, para sa akin, ano rin yun parang good thing siya na selosa nga yung partner mo. Though obviously, yung too much jealousy is, diba? Kung ano man yung too much, obviously, pangit din naman. Pero, para sa akin, okay lang na magkaroon ka ng selosa rin na partner na alam mo na, di ba? Parang alam mo, ay, patay na patay sa akin. Alam mo yun, di ba? Kahit na sabihin natin na may makausap ka lang o may makachat ka lang na babae, kahit na obviously yung pag-uusap nyo is for work purposes lang talaga. Pero yun nga, hindi rin talaga maalisin sa isipan ng isang tao na sino yung kausap mo. Ano? Sino yung kausap mo? No, pero para okay lang yan. As long as walang sakitan nangyayari. Pero yun. Okay lang din. Ikaw ba, seloso ka rin ba? Hindi. Pero siguro sa tamang lugar. Oo, no? Oo. Parang, kasi yung selos nga, parang, nasa lugar din talaga, no? Parang mahirap ding iwasan especially kung makita mo, may nag-message sa partner mo, sa girlfriend mo, di ba? Parang, sino yung lalaki na yan? Sino yan? Pag nakita mo naman yung chat is safe, di ba? Oo. During nung naging kayo, may mga tao ba na nag-chat sa kanya? Wala na gumawa ng move? Wala naman. So parang ano rin siya, no? Siya yung klase ng tao na parang may boundary na once na ayaw ko sa'yo, no? Yun, maganda rin naman yun. Maganda yun. At least, safe. Alam mong safe ka rin talaga, ano? So, yun. Dito kayo nagkakilala and obviously long-distance relationship kayo ngayon. And nasan siya? Japan? Tama? Ano yung conversation nyo nung nalaman mo na aalis siya
papuntang Japan. Doon na siya matitira ba o ano? Yeah, for the living naman. Oh, so ano yung conversation niyo noon? Siguro wag na siguro yung pinaka private yung mga stuff na din na kailangan malaman. Pero yung ano lang, general idea lang. Well, sige. Hindi ko siguro yung sabihin yung mismong conversation. Oh. Pero siguro ganito lang yung story nun is kasi Radtech siya. So basically nasa Medfield siya. So alam naman natin kung gaano kababa ang sweldo ng Medfield dito. Gaano kababa ang sweldo ng mga first responder. So anyway. So ayun, very underpaid siya. And di rin kasi siya sa boards, tawag din. Underboard siya. Parang board exam. Yeah, di siya pasado pa. So ayun, isa yun sa mga niya. Kaya nag-decide siya mag-Japan kasi nandun yung family niya rin. Isa rin yung sa reason kung bakit gusto niya mag-Japan. So, ayun, gumawa siya ng way maging resident doon. Like, hindi naman totally resident. She's a student first. Nag-aral pa siya doon? Yeah, nag-aral siya doon ng language nila. And then after a year, inabsorb siya ng company ng nanay niya. Hindi naman company literal ng nanay niya. Yung company na ipagtatrabaho ng nanay niya. Okay. So, ayun, nag-grant siya ng visa. So, right now, naka-employee visa siya. Pero, hindi pa siya talaga resident visa? Hindi pa. Hindi pa siya katulad ng sa nanay niya na yun. But eventually, makukuha niya rin kasi doon na nakatira yung airmats niya eh. Ganun ba yun? Not really. Hindi siya ganun nag-work eh. Like, kung employee visa ka, tatagal ka talaga ng para makakuha ng green card na tinatawag nila. Tatagal ka ng 10 years. Ganun katagal. Ganun talaga katagal. Pero sa employee visa, as long na may trabaho ka, you can stay along. Okay. Kumbaga, renew ka lang ng renew. Ganun lang. As long as may kontrata ka sa company Ganun. na affiliated sa Japan. Ganun pala dun. So, yung decision na pupunta siya ng Japan, nagawa niya na ba yung decision na yun before pumaking kayo? Or nung kayo doon na siya nakapag-decide na doon na siya punta siya ng Actually, siguro Japan. pinaplan niya na rin yung before. Parang plan B niya na rin siguro. Back of her mind na gano'n siya. Okay. So, kasi sa totoo lang talaga yun, nakikita ko na ang dami ko nakikita na, kaya mo si T-Mac. Si T-Mac, di ba? Alam ko Radtech yun eh. Pumunta rin ibang bansa. Alam ko nag-UK yata yun. Yeah, UK talaga. So, yun nga. Underpaid din nga talaga yung mga dito. Mga tao na nagtatrabaho nga sa med. Kaya yung mga nurse pumupunta sa ibang bansa. Kumbaga stepping stone lang talaga. Kaya pag pumunta ka nga daw, kaya ito nga doon nakakatawa sa mga pelikula, sa mga series na related sa mga sa mga nurse. Walang Pinoy sa mga pelikula. Pero sabi nga din nila, bakit walang Pinoy? Ito galing sa mga tawag din comment ng mga tao na naninirahan talaga sa US. Sinasabi nila na magpalalabas kayo ng show or pelikula na sa hospital, pero ba't walang Pinoy? Ang dami na talagang Pinoy. Ang sobrang dadagsangan na talaga. Kasi yun nga, meron talagang something na very hospitable niya talaga sa mga Pinoy. Kaya parang in demand niya talaga ang Pilipinas sa... Nahirapan ba siya nung sa pag-apply as Radtech sa Japan? O... Hindi siya Radtech sa Japan eh. Pero Medfield pa rin? Hindi. Hindi ba? Nag-iba siya na rin ng field. So, ano inaral sa Japan? Language lang talaga. So, ayun lang yung way. Okay. Parang, kumbaga, step 1. So, nung nag-aral siya ng language sa Japan, as in, before siya pumunta ng Japan, wala siyang idea kung paano Nihongo. Even now, hindi siya nag-Nihongo. Kumbaga, nakakaintindi lang siya. Oo, nakakaintindi. Pero before siya pumunta ng Japan, wala talaga, zero knowledge. I guess, aside from, siguro... Nagsasalita siya in a way, pero hindi talaga magaling. Oo. Kumbaga, pag umalis kami, punta ako ng Japan before. Siya rin nakikipag-usap. Pero, as in basic stuff lang. Basic stuff lang. Oo. O kasi ang hirap, parang alam ko, mahirap na language ang Nihongo. And,
siguro, di talaga nakakatindi ng Nihongo, pero pag naririnig ko minsan yung sa anime, parang nagkakaroon ako ng idea, di ba? So yun. Pero pumunta ka ng Japan. Pumunta ka ng Japan para magkita kayo? Yeah. Di ba? Para Pero alam ko, nanood ka ng Demon Slayer sa Japan. So paano? Ano yung experience yun na? Alam ko walang subtitle yun eh. Yeah, so walang subtitle. Tamang vibe check lang talaga. Pero wala. Nabasa ko na rin yung manga naman kasi. So, I don't mind talaga. Oo nga no. Kung nabasa mo, alam mo naman kung ano nangyari. Kasi ako syempre, hindi ko nabasa yung manga. So, nung pinanood ko sa sinehan, syempre, kailangan ko ng subtitle. Pero, yun nga. Kung nabasa mo na yung manga, may idea ka na rin naman, no? Ano yung kinaibahan ng sinehan ng Japan sa Pilipinas? Meron ba? Maliit yung sinehan talaga. Kasi sa Pilipinas, malaki. Malaki. Kumbaga, parang dalawang ganito. Talaga? Oo. Putang ina, liit, gagi. Pero ewan, siguro sa mall lang na yan. Okay. Hindi, pero kasi ang typical na mall sa Pilipinas malaki talaga. Hindi, ang typical na sinehan sa Pilipinas is malaki talaga. Pero, ang sinehan sa Japan, kasi alam ko sa US, may mga sinehan sila na sinehan lang talaga. Ganun ba yung pinaroon nyo? Or yung sinehan is nasa loob ng mall? Nasa mall talaga siya. Nasa mall talaga siya. So, medyo similar ka sa Pilipinas. So, nung nagkahiwalay kayo dahil nga sa work, ano yung na-miss mo sa kanya? May mga nagbago ba? Obviously, meron, di ba? Ano yung mga tingin mong nagbago? Kasi, yun, sa first year namin, living kami nun sa bahay nila. Like, for 6 months, mabot ng months talaga. Siguro, ayun. Like, yung pagsama talaga namin. Like, every day, pagkasama namin. Siguro yung pinaka-na-miss ko. Pero parang yan, kasi dati, nagluluto ka sa kanya. Yeah. Nagluluto siya sa'yo. Diba? Parang, yung mga stuff na gano'n, yun ang pinaka-nakakamiss no? Yun ang pinaka-nakakamiss. So, wait lang. Okay, sorry about that. So, yun. Yun ang mahirap, no? Kasi, syempre, may mga stuff ka na ginagawa sa kanya. Parang pinalilingkuran mo siya. Pero, hindi ba parang medyo depressing yung unang week? Yeah, depressing. No? Parang ang bigat nun. Parang hindi ko ma-imagine na from this day moving forward, ang layo niyan. Hindi pa basta kasi naalala ko nung high school ako, may yung girlfriend ko. Nung high school ako. Dito ako sa sa barangay, dito sa barangay namin. And sa kabilang barangay siya. And para sa akin, long distance na. Long distance. Pero, yun niya, parang ako, ngayon, ma-realize yun, nag-iinarte lang pala ako. Bakit, no? Pero, kasi, imagine mo, Philippines, Japan, ang layo talaga nun. Layo nun. Tapos, meron pa dapat tayo isang guest. Dito, Pilipinas, Canada naman yun. Kaso nga, hindi siya nakapunta. Yun parang, parang yun lang. Tapos hindi ko talaga ma-imagine na may karelasyon ka. Tapos ang layo nun, no? Pero paano ka nakapag-adapt? Paano ka nakapag-adjust sa ganitong klaseng relationship? Kasi may iba na naging sila kahit malayo sila. So obviously via chat or whatnot. Lalo na yung mga single mom sa Pilipinas. Nagkakaroon sila ng relationship na foreigner, di ba? Which is, aminin na natin, napakalaganap din naman talaga sa Pilipinas. Pero yung sa inyo,
from magkasama and sabi mo live-in, so bilang magkalayo kayo. So yun yung ano yung mga adjustment na ginawa mo para somehow some way mabawasan, hindi mawala kasi obviously hindi mawawala yung lungkot. So mabawasan yung lungkot. Yun, araw-araw lang video call kami. Like literally. Araw-araw talaga. So paano kapag naka-miss out ka ng as in never ka pa naka-miss out ng Miss out syempre. Paano yun? Paano pag naka-miss out? Siya or ikaw? Wala naman. Siguro understandable na rin naman yan. As long as may valid Ah. na reason. So, tingin ko grabe yung faith nyo sa isa't isa. No? Yun talaga. Tingin ko yun yung pinaka malaking factor na kailangan nyo para mag-work out yung ganyang klaseng relationship. So, ilang years na kayong dalawa? Going 3 years. Going 3 years. And gaano na kayo katagal na long distance? Going 2 years. So, for the, basically, 1 year, 1 year. magkasama kayo. Laking adjustment niya talaga nun. Kasi 1 year kayo magkasama yun. Nag-live-in kayo for 6 months, di ba? Mga ganun. Ano yung mga unforgettable na moments ninyong dalawa? Yung ito moment na to, ito na yun. Yeah, syempre yung first meet namin talaga. First month nyo? First meet namin. Talaga? Yun yung pinaka-unforgettable. Kasi talaga yun. Unplanned talaga actually. Unplanned talaga siya. So, ayun. Siguro yun talaga. And then, of course, yung nag-Japan ako. Ano yung pinagkaiba ng Pilipinas sa Japan? Wala. Come on, pare. Maraming ba? Marami. Magbigay ka kahit mga tatlo. Ano ba? Siguro number 1 yung weather. Obviously. Obviously. Pero that time kasi in July, mainit eh. Ano yun? Summer sa Japan. So parang, that time, di ko pa talaga na yung weather X muna natin yun. Yung kapaligiran nila, malinis talaga. Sobrang linis nga daw. Parang may mga isda nga daw sa kanal nila. And then, in terms of traffic din talaga, in terms of commute, it's way more better here in the Philippines talaga. Like wala talaga. Night and day talaga. Siguro yun yung pinaka nagustuhan ko doon na anytime sa pumunta, okay yung transport nila. Transportation na. Walang traffic? May traffic naman, pero hindi katulad dito na sobrang traffic talaga. Sobrang stupid ang traffic dito. Kanina pa nga lang, grabe na eh. Nakamotor ka pa. Nakamotor pa ako nun. Ang weird lang sa Pilipinas kasi yun nga, parang sinasabi nila na traffic sa dito, pero lahat naman traffic naman talaga. No? Kahit saan ka magpunta, traffic. Zapote, traffic. EDSA, traffic. Di ba? Sa Kamaynilaan, traffic din talaga. Kahit saan ka pumunta, traffic. Tsaka, ultimo aeroplano nga sa Pilipinas, traffic. Diba? Totoo. No, di ba? So, yun. Grabe nga rin yung talaga doon. Yung trend nila. On time talaga. Like, literally, makikita mo sa mapa kung anong oras ka dadating, kung anong oras ka makakasakay, ganun sila. Pero sabi nga nila, ewan kung totoo yun, yung parang pag na-late ka, bibigyan ka nila ng parang notice ba na na-late ka? I believe, yes. Grabe. Sa mga nag-work siguro yun. Yun ang maganda. May accountability, no? Sa Pilipinas, sabihin pa nila na sana umalis ka na mas maaga. Yeah. May ganun no? So, ilang beses ka na nakapunta ng Japan? Dalawa. So, second time napunta ka naman doon na winter nila. Winter. Or, no? Kasi nakita ko may picture ka na nakaano na balot ka no? Saan ba siya? Sa Tokyo ba siya or ano? Malapit sa Tokyo. 1 hour away siya. So, Yokosuka. Kumbaga parang medyo, Yokohama. Medyo City. Medyo city. Medyo city na. Kasi yung iba,
na nakikita ko. Nasa sa Japan sila, pero medyo nasa paano ko ba i-explain yun? Parang medyo nasa probinsya sila. So may kilala ko na yun nasa Japan siya. Tapos sabi niya nga doon na medyo probinsya daw yun. Tapos yun magkakalayo yung mga bahay. So yun nasa city siya. So ibig sabihin, yun nga, mainly work talaga, no? Yun talaga, kaya siya nasa city, no? So, yun nga, after, may plano ka rin ba na doon na kayo tumira or dito sa Pilipinas? Obviously, no? Bakit? Ayaw mo na sa Pilipinas? Ayoko na sa Pilipinas. Hindi, ibang-iba talaga yung ano din. Especially sa bilihin pa lang dito sa Pilipinas. Sobrang mahal, parang... Talaga? Sobrang mahal eh. So... Alam mo yung parang mas gusto pang gumastos doon sa Japan kaysa dito. Talaga? So parang mura yung bilihin sa Japan despite the fact na malaki yung sweldo nila. Tama ba? Hindi naman malaki gaan yung sweldo nila. Pero alam mo yung sakto yung sweldo nila, pero sakto rin yung presyo ng bilihin nila. Dito kasi no? Low income na mahal-mahal pa no? Ganun. Kumbaga, balance talaga sila. Oo. Even though alam naman natin, nagmamahal yung mga bilihin ngayon. Worldwide. Pero doon, mga feel mong balance pa rin talaga eh. Oo. Kasi kanina kumain kami sa isang restaurant. Tapos, umorder yung asawa ko ng oyster. 3 oyster lang, 500. 3 piraso lang 500. Naalala ko nung nasa probinsya kami. Yung probinsya namin is tabing dagat. Pinapapaklan nila yung oyster. Ayun nga. Parang hindi ganun kamal. So, yun nga, totoo nga yan. Parang ang baba na sweldo sa Pilipinas. Tapos ang mga bilihin pataas ng pataas. So, nung nasa Japan kayo, yun yung mode of transportation nyo. Hindi kayo nag-kotse, lang talaga? Hindi. Trend lang talaga. Trend talaga. Bullet train ba yung sinakyan nyo? Yeah, we tried bullet train. Ano? Paano ang bullet train? Hindi ko magets yun. Sobrang bilis siya talaga? O... Hindi mo mararamdaman yung bilis. Parang siyang normal train lang. Pero isipin mo, para kang sa Pampanga to Manila, sabihin natin. Parang dito, 4 hours away yun. Oo, totoo. Parang 1 oras lang ito. Ganun siguro. Grabe, no? Kasi, yun yung problema. Naka-experience. Gano'n ka tagal ng stay sa Japan? Ako? Oo. Yung first punta ko doon, 10 days. Pangalawa? Pangalawa, 2 weeks. 14 days. 14 days. So, hindi ka na-experience na nasira yung yung trend? Delayed lang. May delay. Kasi hindi mo siya sira. Pero, ang reason kasi nun, pinapakita talaga kapag may delay talaga. Ang reason nun, may tumalon. Alam mo natin. May tumalon, may na-injured, something ganun. Pero, parang extreme. Kasi nga sa dito sa Pilipinas, lagi nasisira yung mga trend dito. Hindi na typical. So, yun nga. Napaka-trending din dito sa Pilipinas. May tumalon, no? Tumalon ba? Basta tingin ko tumalon nga yun sa LRT ba yun? O ano? Basta something ganun. Nakakagulat nga. Yung trending. Speaking of yun nga, tumalon. So, if pupunta ka, may idea ka na kung paano yung process ng visa or... Yeah. I have 2-way para dun sa visa. Number 1, spouse visa. Mag-asawa kami. Okay. Mag-asawa kami. Kahit na hindi pa siya... Hindi, kahit employee siya. Employee visa, pwede siya kumuha as long asawa niya. Yun yung isang way. Or other else, dun ako magtatrabaho. Okay. So, ano yung mas napipisil mong way? Both actually Kung gusto ko yung madaling way, of course, sa asawa. Pero, matagal pa rin yung proseso nun.
Pero if doon ako sa hard way, pero yun nga, mahirap mag-apply sa Japan since mostly lahat ng requirement doon is kailangan marunong Nihongo. Oo. Nag-aaral ka na ni Hongo ngayon. Hindi. Tama nga na lang ako. Word. Omaewa mo shinde. Ganun lang ako. O pag tinanong ka dun, no, sang Nihongo. No, why should we hire you? Bakero! Ayun nga. Pag ganun nga, no. Naghahanap ka ba ng mga companies? Or, As of now, hindi pa. Pero siguro sa next hanap kong job, isasama ko na rin. Oh. Kailan mo balak mag-aral ng Nihongo? Actually, hindi ko pa talaga pina-focus. Siguro, ang hanapin ng trabaho yung hindi required ng hindi required ng Nihongo eh. May ganun ba? May ganun. Pero mahirap. So, it's a big company. Of course, ang may hawak ng US or other else na English. So, ayun yung tinatry ko. Kapasa ko rin siya sa job hunt ko if ever. Pero, mas prefer mo din na hindi nagsasalita ng hindi requirement ang pagsalita ng Nihongo at field pa rin ng computer. Computer. Ganun pa rin. Actually, inisip ko nga, kung hindi man gayon yung napuntahan ko, hindi man ako nakapag-apply. Dito pa rin ako nagtatrabaho, pero remote work. Kumbaga doon lang ako. Doon ka na nag-i-stay. Doon lang ako nakastay. Oo. Pero ang tawag din? Dito ka nag-stay pero doon yung company nyo. Sa Japan. Hindi. Doon ka nag-stay tapos company ko dito. Ganun. Or somewhere else. Magkano ang ticket papuntang Japan? Depende. Kasi yung unang ticket ko noong July, mura. Mura lang siya. Cost July? July. Di ba summer sana? Di ba dapat parang, hindi, makes sense. Kasi kung nasa Pilipinas ka, tapos pupunta ka ng Japan, syempre, mas maganda kung pupunta ka ng taglamig, di ba? So, mas mahal ng ticket pag ganun siguro. Tama ba? Tama. Okay, that makes sense. So, ang best season, pupunta ka ng Japan is during summer. Hindi. Yung summer, sobrang init talaga eh. Talaga ba? Sobrang Mas mainit pa sa talaga. Pilipinas? Mas mainit. Hindi, ganito na lang isipin mo. Kasi syempre, nasa Japan ka, kailangan mo sulitin yung punta mo. So, syempre, kahit tanghaling tapat, lalabas ka. So, ayun, sunog ka talaga. Ramdam mo talaga yung init. Pero totoo ba na more on walking sa Japan? Yeah, true. Like, pa ako nun that time, paltos talaga. So, you have to invest sa negosyo talaga. Nung pauwi ka na ng Pilipinas, ano yung conversation nyo ng girlfriend mo? Parang, malungkot ba? Babe, huwag ka mong bababae doon ganun. Hindi naman. Saya naman kami that time mo eh. Hindi niya sinabi yung babe, huwag ka mong Hindi naman. Alam ba siloso siya, di ba? In a way, Pero hindi naman ganun. Yun nga. Ano aeroplano mo na pumunta kang Japan? Nung una, ako nun? AirAsia eh. AirAsia. pa po. Pero nung pangalawa, naka-Zip Air ako nun. Ano? Zip Air. Zip Air. Sa Japanese, AirAsia. May Sebpak ba puntang Japan? Sebpak, pauwi ako. Pauwi. Pauwi. Di naman delay or... Hindi naman. Ang Sebpak malaki. Malaki ang airplane nila dun. Pero di delay. Hindi naman. Ba't in-expect ka ng delayed? Huwag naman delayed. Sila sa company ako dati ng travel. Ito experience ko lang Hindi ko sinisiraan yung Sebpak pero pag tumawag na Pinoy. Tapos pag tinignan ko yung itinerary niya pag tumawag yung Pinoy or kahit na ibang ba yan? Basta Pilipinas. So, pag tinignan ko yung itinerary, pag sinabi niya na delay yung flight niya on his way to Manila or Cebu. Pag sinabi niya delay, Sebpak to. Kaya yun lang. Naano ko lang. Medyo na-generalize ko lang.
kadalasan niya talaga sa mga nade-delay na flight is SEPA. So, yun lang naman. Hindi ko sinisiraan yung SEPA. Maganda ang SEPA. According to kay Carl, maganda raw ang SEPA. Malaking aeroplano. So, ano naman yung moment from Japan, umuwi ka ng Pilipinas. So, ano yung pakiramdam? Parang pagka-umay ba? Pagka ano? Oo, yun naramdaman ko umay. Tang-inan, di na naman tayo sa Pinas. Oo, kasi Disaster na naman. Naman. Pagka uwi mo sa Pilipinas, from airport, uwi ka ng bahay nyo. Ay, naku, traffic na naman. Walang ganito sa Japan eh. Walang ganito eh. So, yun, ang plano nyo is pumunta ka ng Japan. Paano nyo sineselebrate yung mga special days nyo? Anniversary, Christmas, New Year? Well, yun nga, last year, yung Christmas naman, pumunta ako sa kanila. Sa Japan? Kumbaga timing lang talaga. And then, if ever, especially ngayon, Valentine's, bawi na lang talaga pag uuwi. Doon ko talagang binubuhos na lang lahat. Pero I still make effort naman, kahit yung minimal effort lang. Batiin ko siya, ganyan. Gawa ng, yun lang. Ayun lang yung namin. Di nyo ginawa yung kakain kayo ng sabay habang naka-video call? We tried. Pag ganun. Pero para sa akin talaga, ang hirap ng long distance relationship. It's not for the week talaga. Totoo nga, no? It's not for the week nga talaga. Kasi, ako, nung pandemic, hiwa-hiwalay din talaga. Parang paano to? Wala din man na kami nagkita talaga. Though obviously, kasi dito lang naman sa bahay, so alam ko na sa bahay lang talaga siya. Pero yun yung parang pagkabagot, parang hindi kayo nakakalabas, no? Nung nandun kayo sa Japan, lagi na sa labas, hindi siya nagtatrabaho. Wala siya trabaho na. Bakasyon talaga. Most likely, pag pumunta naman ako sa kanila, bakasyon talaga. Ano yung mga pinuntahan mo sa Japan? Pumunta ka ba sa mga kainan nila or Oo. Doon kayo nag-date? Oo. Kainan talaga yung ginagawa niyo ron. Hindi kayo kasi pumunta ka na ng winter, hindi kayo nag-ski, gano'n. Lakad lang talaga. Kumbaga, hindi kami Activities pa. Shopping, ganun. Shopping. Ganun. Mostly gala lang talaga. Oo. So, eto, before natin i-end yung podcast, meron ka bang mensahe para sa girlfriend mo? Baka nanonood siya ngayon. So, ayun. Sa TFC. So, any message? Siguro sa girlfriend mo muna. So, ayun. Hello. Love. Happy Valentine's. Valentine's. I love you always. And babawi ako. And ano naman yung ma-advise mo sa mga couples na nasa long distance relationship? From one barangay to other barangay. Basta sa mga long distance relationship, ano naman yung ma-advise mo? Siguro number 1 yung trust talaga. Ayun yung pinakailangan nyo. Kasi kung walang trust yung isa, mahirap mag-work eh. Oo. Kumbaga siguro yung kailangan yung pinaka-foundation nyo. And then number 2, siguro make a way para makita kayong dalawa. Ayun. Kasi yung iba nga, no? Totoo nga eh. Pero, obviously trust, pero yung make a way talaga, pre. Yun talaga, napakalaking bagay talaga, no? Kasi kahit sabihin natin na mahal ang transpo, no choice eh. Part talaga rin yan ng kasi hindi mo kayo habang buhay, diba? Habang buhay ba kayo naka-long distance relationship, diba? Parang sobrang imposible naman nun. So, anyway, thank you, pre.
pagpunta sa podcast and yun. Sana mag-workout talaga kayo kasi nakita kita bata pa lang. Bata pa lang si Carl. Nakita ko na naawa ko sa kanya. Wala siyang girlfriend. Tired na. Pero nagulat ako nung kasi di ba tinatanong kita lagi way back. Natanong, Carl, kasi yung mga kabatch niya may mga girlfriend, no? May mga girlfriend. Sabi ko, tinanong ko yung kapatid ko na sabi ni Jimboy, ang lala daw. kasi parang napansin ko, lahat may girlfriend, yung mga kabatch mo, lahat may girlfriend. Tapos parang ikaw na yung wala. Tapos tinanong kita, bakit wala ka pang girlfriend? Sabi mo nga na na standards. Sabi ko, mataas standards. Sabi ko, pihikan pala to si Carl. Kalalaking taon, taas ang standards, buddy! Yan, pero, anyway, maganda rin may mataas na standards. Kasi tinan mo yan, di ba? Nagtatrabaho, girlfriend mo, maganda, sabi tulad niya sa'yo mo, di ba? And yun na parang mukha naman siyang yun ang maganda parang yun yung maganda kapag nag-work talaga sila, meaning na they're looking for something stable din talaga. Yun ang pinaka-importante para sa akin, yun ang pinaka-importante na stable, hindi yung kung alam mo yung ang daming side stuff para diba? So, anyway, thank you, Carl. And sa mga nanonood and sa mga manonood, okay? May available to sa Spotify, right? Spotify and sa mga nanonood ng Facebook Live, thank you sa panonood. And lastly, ito may nag-message sa akin, si Chrysafis Tantanosis. Who the fuck is that? Ano to? And then nagpapa-shoutout siya. Nagpapa-shoutout kasi drummer siya ng isang Greek metal band. Nagulat ako, minessage ako. Nito ni Chrysafis. Drummer siya ng Crystal Tears. Okay? So, shoutout Chrysafis Tantanosis. Okay, I hope I was able to pronounce your name right. And they have a song with a music video about us Filipinos with Filipino directors and actors, which is pretty cool. And they're trying to somehow merge the Greek culture to Filipino culture. And one thing that I'm going to advise you, Chris, is don't do that because Filipino fans are kind of toxic. Just kidding. So yeah, I think na ang reason is gusto kasi malaki maganda talagang fanbase sa Pilipinas. Once na nag-boom ka talaga sa Pilipinas, ang dami mong followers, di ba? Yun ang maganda rin. Kaya siguro this is their way to gain more followers. And actually, it's a good thing, Chris, because us Filipinos, we have a colonial mentality ever since. So, we love our foreigners. So, yeah. We love our foreigners, especially the single moms. So, the name of their song is Bleeding Me. Okay, you can check that on YouTube. Okay. So, shout out to you again, Chris, and good luck with your band. Again, the name of their band is Crystal Tears. So, yeah, check nyo sila sa Facebook. So, yan. Anyway, guys, thank you so much sa panonood. And yan, see you sa next episode. Yan, kita tayo sa Spotify. I-upload natin yan. Thank you. Okay. Bye.